narito muna ang ating obstetrician gynecologist na si Doc Q para nga sagutin na ang inyong mga pinadala sa aming question sa Facebook page natin. Unahin na natin, Doc Q, good morning! Good morning, Connie, at good morning sa lahat nating mga kapuso dyan. Magandang umaga. Ang ating first question for you, Doc Q. Tanong ni Maribel Haldo, normal daw ba ang paglalagas ng buhok pagkapanganak? Pwedeng mangyari yan, Maribel, at ito ay kinoconsider nating normal naman sa mga babaeng kapanganak lamang o sa postpartum period, at dahil ito ay sa influence ng hormone na estrogen. Pero ito ay hindi naman ito permanent o tuloy-tuloy na mangyayari. Within 2 or 3 months, babalik naman yan sa dati mong healthy hair. So huwag kang mag-alala kasi talagang nangyayari yan postpartum. Next question for you pa rin syempre, Dr. Q. Mula naman, syempre sa ating kapuso pa rin, na nagtatanong kung normal ba daw na malimit yung pagsusuka kapag buntis at kailan ba daw ito nagiging delikado na? Ang tawag natin dyan ay hyperemesis gravidarum at ito ay nangyayari during the first 3 months ng pregnancy, no, kung saan ay may tinatawag tayong paglilihi, di ba? So pag naglilihi ang isang babae ay ito ay siya nasusuka o di kaya naduduwal siya. Pero pag sobra naman ang pagsusuka niya ay pwede rin naman siyang ma-dehydrate at makakaroon siya ng electrolyte imbalance. So kailangan matingnan siya ng doktor niya o ng obstetrician para malaman ba kung ito ba ay kailangang i-confine o i-admit sa hospital ang isang babae para ma-replace yung kanyang fluid loss or electrolyte losses, or pwede naman sa bahay lang at conservative management lang naman ang pwedeng gawin. Samantala, Doc Q, tanong naman ni Jonah L, totoo raw ba na mas prone sa diabetes kapag may polycystic ovary syndrome o PCOS ang isang babae? Ang PCOS kasi or polycystic ovary syndrome, ang isa sa mga characteristics noon ay may insulin resistance ang isang babae. So kung may insulin resistance ang isang babae na may PCOS ay pwede nga siya mag-develop ng diabetes mellitus or kahit nga hypertension, pwede rin, lalo na pag siya ay mataba o di kaya ang kanyang BMI or body mass index ay medyo mataas, no, more than 23, dyan siya nakakaroon ng risk of developing diabetes mellitus, lalo na kung siya ay may Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.